Ilang mga mambabatas suportado ho ang direktiba nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at dapat din daw hong isama ang mga kongresista, mga senador at maging yung mga miyembro ng hudikatura. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bomboana Lee Soberano. Suportado ng dalawang House leaders ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Kasunod ito ng kontrobersiya ng flood control projects na hindi man palpak ay ito ay ghost project. Ayon kay House Public Account Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, walang problema kung pati ang kongresista, senador at maging ang mga miyembro ng hudikatura ay isa sa ilalim sa lifestyle check. Para naman kay Manila Representative Bienvenido Abante, walang problema kung magsasagawa ng lifestyle check at suportado niya ang nasabing hakbang. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lifestyle check sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ayon pa kay Redon, nakasaad din naman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN ang lahat ng kita o yaman ng mga nanunungkulang gobyerno. Pero dahil ipinagbabawal na ng Ombudsman ang pagsasapubliko ng SALN, walang basehan ng publiko na masuri at makumpirma ang yaman ng mga government officials. Kaya ang tugma dito ay lifestyle check. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni Representative Terry Redon at Representative Bienvenido Abante. Na magkaroon din po ng lifestyle check sa mga miyembro po ng Kongreso, miyembro po kahit ng hudikatura. Kasi syempre, kailangan naman po talagang all-encompassing. And more importantly, meron po talagang mga expectations on all government officials, on all government employees, na talaga mo pong dapat we should be able to lead and live modest lives. So I think very important po yun na hindi lang ho target, for example, on DPWH, but on each and every agency and on each and every political branch of government. Ako, I'm in favor of that. Kung nais ng Pangulong simulan sa DPWH, well and good, no? Pero kinakailangan lahat, sabi nga ni Congressman Terry doon, lahat yan, pati... Samantala, nagsimula na rin ang People's Budget Review sa House of Representatives upang palakasin ang partisipasyon ng civil society organization sa pagtalakay sa 2026 national budget. Nilahukan ng mga civil society organization na accredited ng House of Representatives kung saan karaniwan sa mga iprinisitang issue ay ang pagsasaprioridad sa paglalaan ng pondo sa human capital development. Bukod dito, isinusulong din ng civil society organization ang pagpapalakas sa sektor ng agrikultura, partikular ang pagtatayo ng mga farm-to-market roads, irrigation, farm inputs at makinarya. Ayon naman kay Appropriations Committee Chairman Micaela Sonsing na sa mga susunod na linggo ay dapat tukuyin ng civil society organizations ang mga specific line items sa budget na nais nilang mabusisi at mabigyan ng pansin. Pakinggan natin si Representative Micaela Sonsing. For the interpellation. So if they have specific questions that they want to ask particular agencies, they could send their questions 24 hours ahead. So we can ask the vice chairperson of the Committee on Appropriations sponsoring that particular agency or presiding over that particular committee hearing to be the ones asking the question. So yun na po, meron na talaga siyang mas aktibong boses sa ating mga committee deliberations kasi yung mga katanungan nila ay maitatanong na natin diretso sa mga ahensya. Pangalawa po, yung ating pong gagawin na every week po as much as possible kasi yun naman po yung pangako namin sa mga civil society partners natin na magiging continuous po, tuloy-tuloy po yung ating engagement sa kanila. So every week po, depende po kung aling ahensya po yung gusto nila. Si House Appropriations Committee Chairman Micaela Sonsing. Mula sa Kamara, Bomboana Lee Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.